Dies irae, dies illa, solvet seclum in famiglia. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ko sa mother side. Natawagin na lang nating tatay. Yun kasi ang tawag ko sa kanya noong mga panahong nabubuhay pa siya. Taong 1966, Bugasong, Antique. Ang Bugasong ay napapagitnaan ng dalawang syudad. Nasa may itaas ang Lauan at nasa bandang ibabang kanan naman yung Valderrama. At sa itaas ulit na bahagi nito bandang kanan, ilang kilometro lang ay mararating ninyo ang Capiz. Sabi-sabi noon ng mga matatanda na ang Capiz daw ay lungsod na punong-puno ng mga aswang, parang, mangkukulam, sigbin, wakwak, at kung ano-ano pang mga uri ng nilalang na kumakain daw ng laman ng tao. Nung una hanggang ngayon naman, hindi talaga ako naniniwala dyan. Hanggang nung nakaraang umaga nga, nasabi ko din sa post ko na biglang nagbago ang pananaw ko sa kanila. Marami na rin kasi ako narinig na kwento tungkol sa aswang. Kapag kumbate o laban sa aswang, naniniwala ako dyan. Ang sabi ko nga, kapag gamit mo ay nasa kaliwa, susubukan ka talaga ng mga aswang. Pero yung kakain ng laman, ay, hindi talaga eh. Hanggang sa naikwento sa akin ito ng lola ko. Bibihira kasi kaming mag-usap nito pagdating sa mga ganitong bagay. Kadalasang pinag-uusapan lang namin ng lola ko yung mga nakikita niyang mga gabay ko, white lady, kapre, at kung ano-ano pa. Ibang-iba ito sa lahat ng istorya niya. Noong 1966 daw, nasa edad 17 pa lang si tatay nun. Hindi pa sila magkakilala dahil ayon sa lola ko, sa Manila na daw sila nagkakilala nun. At nasa edad 21 o 22 sila parehas. Simulan na natin ang kwento. Sila tatay nun meron silang taniman ng kalamansi sa likod ng bahay nila. Importante to kaya tandaan nyo. Bata pa lang si tatay talagang malakas na siya uminom nun. Tapos ugaling-ugali pa niyang dumayo sa bayan-bayan para lang makipag-inuman. Magaling kasing makisama si tatay kaya marami din siyang nagiging kaibigan. Isang gabi, mga bandang 7:00 o 8:00 nun, nagpasya si tatay na samahan ng pinsan niyang dumayo sa kabilang baryo para lang makipag-inuman. Naimbita kasi yung pinsan niya doon ng nililigawan nito. Kaarawan daw kasi ng tatay niya. Siyempre, kailangan niya magpasikat dito at kahit anong mangyari, pupunta't pupunta siya. Alam niyo naman noon sa probinsya, kung talagang gusto mo ang isang babae, kailangan mo pang sadyain sa kanilang bahay para mamanhikan. Itong mga panahong din ito sadyang wala pang mga ilaw sa kalsada na nilalakaran nila. Ang tanging dala lang nila, tig-isang lampara at mga pamalo sa aso. Tapos sobrang layo daw ng nilalakad nila. Ayon sa lola ko, kwento daw sa kanya ni tatay, nung naglalakad pa lang daw sila sa pupuntahan nilang kabilang baryo, iba't ibang huni na daw ang naririnig nila. Meron daw parang tunog ng ibon, yung iba tunog ng trumpeta, para bang pinaglalaroan sila tapos may nagmamasid, parang ganun. Yung isa, dinemo sa akin ng lola ko parang ganito daw. Hindi naman daw yun aso. Kasi alam nila kung alulong yun ang aso.
Saka yung tunog daw parang malapit lang sa tenga nila. Paulit-ulit daw nilang naririnig yun. Hindi naman nila alam kung aswang nga ba talaga yun o kakaibang hayop lang. Baka nga mga duwende lang daw o kung ano. Kaya hindi naman nila pinansin at patuloy silang naglakad. Noong nandun na sila sa baryo ng babae, napakatahimik daw ng lugar. Pero may isang bahay na merong ilaw. At yun nga yung bahay ng babae. Pinuntahan nila yon at sinilip-silip yung loob. Nakabukas lang daw yung ilaw pero walang tao sa loob. Nang sabihin ni tatay na, "Naku, mukhang umalis sila. Ang layo pa naman ang nilakad natin. Ano, uwi na lang tayo?" Uuwi na sana sila pareho. Pero pagtalikod nila, bigla daw dumami yung tao. Parang nagkaroon daw ng fiesta bigla. Wala silang narinig na ingay o kung anumang mga tawanan. Pero nang pagtingin nila sa likod nila, nandoon na lahat. Nag-iinuman, kumakain, nagtatawanan. Talagang blankong-blanko silang dalawa kasi dumaan sila dun eh. Imposibleng namamalikmata din sila. Dahil yung babaeng nililigawan ng pinsan niya, nandoon at niyayaya sila sa isang mahabang mesa. Nagkatitigan si tatay at ang pinsan niya. Nagdadalawang isip sila kung uupo ba sila sa lamesa o ibibigay na lang ng pinsan niya ang regalo at aalis na sila. Nung akmang ibibigay na niya yung regalo, bigla daw tumayo yung tatay ng nililigawan niya at sinabing, "Ano pang ginagawa niyo dyan? Lumapit na kayo rito. Baka mamaya, hindi niyo na magamit ang mga paa ninyo." Sabay tumawa pa daw ito ng tumawa ng napakalakas. Nung narinig ni tatay yan, medyo parang kinabahan na siya ng konti. Pero malakas ang loob ni tatay. At alam niya kung anong gagawin niya kung sakaling tama man kung ano ang nasa isip niya. Nung nakaupo na sila sa lamesa, napakaingay daw ng mga kasama nila nun. Tapos ang bababoy daw sa lamesa. Kung kumain daw, kalat-kalat sa mesa. Tapos parang sarap na sarap sila sa kung anumang kinakain nila. Ayon kay tatay, yung nakikita niyang kinakain ng mga yon parang mga inihaw na baboy, dinuguan, bopis, adobong paa sa manok, mga ganun daw eh. Tapos nung hinainan na sila ng pagkain, ang ibinigay lang sa pinsan niya, 3 pirasong saging. Tapos yung kanya, kanin tapos adobong paa ng manok. Nagtataka si tatay bakit saging yun sa pinsan niya. Tapos yung kanya, kanin at ulam. Tinitigan niya na maigay yung pagkain niya. Ang sabi niya sa sarili niya, mukhang matabang ha? Teka nga. Dinukot ni tatay yung 4 na perasong kalamansi na nasa bulsa niya. Gaya nga ng nasabi ko kanina, meron silang taniman ng kalamansi sa likod ng bahay nila. Kaya kahit saan siya magpunta, may dala-dala siyang ganito. Unang patak pa lang daw ng kalamansi ni tatay doon sa adobong paa ng manok. Nag-iba daw ang itsura nito. Yung tingin niyang paa ng manok kanina, unti-unti at dahan-dahang nagiging isang daliri. Daliri sa paa ng tao. Napalunok daw si tatay sa nakita niya at kinakalabit-kalabit niya yung pinsan niya sa likod habang itinuturo niya ang pagkain niya. Paglingon niya sa pinsan niya, tulalang-tulala ito habang nakatingin doon sa isang puno na napapalibutan ng mga iba't ibang mga bulaklak. Tinapik-tapik niya ang pinsan niya. Pero wala pa rin itong kibo at nakatulala lang. Kaya ang ginawa ni tatay, pumulot siya ng isang matulis na bato at isinaksak niya yon sa hita ng pinsan niya.
Napaaray ito't bumalik sa normal at parang gulat na gulat sa kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Hinihingal-hingal ito at tinanong si tatay kung ano ang nangyari. Tinuro ni tatay ang buong paligid sa kanya. At takang-taka ang pinsan niya dahil bakit daw lahat ng tao doon ay nakahubot-hubad. Nanlaki ang mata ni tatay at nagulat siya sa sinabi ng pinsan niya. Kaya ang ginawa nito, kahit sobrang asim ng dala niyang kalamansi, ikiniskis niya ito sa kanyang dila ng patago. Paulit-ulit niya itong ginawa at halos maubos niya ang lahat ng dala niyang kalamansi. Dahil ayon sa mga matatanda noon, kapag nakakita ka ng ibang bagay na iba ang nakikita ng ibang tao, ginagamitan kayo nito na tinatawag nilang panglinlang. Kadalasan ang mga gumagamit nito mangkukulam, barang, at lalong-lalo na ang mga aswang. Madalas daw na ginagamit nila ito upang linlangin ang kanilang bibiktimahin. Halos masuka-suka si tatay dahil sa ginawa niya, at nung pag-angat niya ng ulo niya, nagimbal siya sa nasaksihan niya. Lahat ng tao sa paligid niya, walang mga saplot. Puro langis ang katawan. Nanlilimahid at napakalansa ng lahat ng amoy. At yung nasa gitna ng baryo, kung saan nandun yung isang napakalaking apoy, meron daw mga sumasayaw-sayaw na kababaihang walang mga saplot. Alam na ni tatay kung ano ang sitwasyon nilang dalawa ng pinsan niya. Hinahawakan ng mahigpit ni tatay ang pinsan niya para magbigay babala ito na huwag magpapahalata na alam nila ang kanilang kinalalagyan. Nag-iisip ng paraan si tatay kung paano sila makakaalis sa lugar na yon. Paglingon niya doon sa tatay ng nililigawan ng pinsan niya, iba na daw ang itsura nito. Punong-puno daw ng balahibo ang buong mukha nito. Nakangangalang ang bunganga, dilaw ang kulay ng mga mata, at nakatitig ito sa kanya habang hinihingal-hingal na parang nanggigigil. Tumayo siya at nilapitan pa rin niya ang tatay ng nililigawan ng pinsan niya. Kahit takot na siya sa kung ano man ang nakikita niya, umaarte pa rin siya na parang normal lang talaga ang lahat. At nagtanong ito ng, saan po ako maaaring makigamit ng banyo? Nanlaki daw ang mga mata nito at nagsalita ng, doon, sa likod ng bahay. Doon ka pumunta. Halos hindi niya daw maintindihan yun dahil sobrang gasgas at garalgal daw ng boses. Pero nakaturo daw yun sa likod ng bahay. Kaya ang ginawa niya, binulungan niya ang pinsan niya at sinabing sumunod agad sa kanya. Nakakailang hakbang pa lang si tatay. Nagpaalam agad ang pinsan niya na makikigamit din siya ng banyo. Naglakad sila papunta doon ng sabay. Nung makarating sila sa likod bahay, bigla daw nawala lahat ng ingay. Tumahimik ulit ang buong paligid. Nung naging ganun na daw ang sitwasyon, hindi na sila nagdalawang isip at tumakbo silang dalawa ng napakabilis. May naririnig daw silang tunog na parang ganun daw. Minsan malapit, minsan malayo. Medyo malayo pa ang tatakbuhin nila at sadyang pagod na sila. Kaya ang ginawa ni tatay, yung nakatali sa kanyang bewang na isang binhi na binigay sa kanya ng lolo niya, kahit hindi niya alam kung para saan yon, inilabas niya. Hinila niya ang pinsan niya sa talahiban. Matataas ang talahib nun at maaari kang makapagtago. Habang nandoon sila, yung binhi na nakabalot sa telang itim, inilabas ni tatay. At ang ginawa niya, hinimas-himas niya yon habang paulit-ulit niyang ibinubulong ang mga salitang, "Huwag po sana kaming makita.
sana kaming makita. Huwag po sana kaming makita. Magkayakap sila ng pinsan niya buong gabi. Nakatutok lang si tatay sa pagbabangkit niya ng mga salitang yon. Kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa paligid. At ayon sa pinsan niya, habang takot na takot daw siya sa kung ano ang naririnig niya sa paligid niya, pansin niya, hindi daw sila nakikita ng mga ito. Yung iba daw, dinadaanan lang sila. Tapos may mga naririnig pa siyang pagaspas ng pakpak sa itaas na may halong pag-iyak daw. Yung buong paligid daw nila, puro angil ang naririnig niya. Hanggang sa may nagsalita daw ng, baka may gamit yung sa bulag. O mutya, nagsasayang lang tayo ng oras dito. Pagtapos niya daw marinig yon, nakarinig daw siya ng mas malalakas pa na angil. Animoy parang alam ng mga yun na nandun sila, pero parang ayaw naman silang galawin. Ilang minuto lang, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Anya, tanging mga kuliglig na lang ang maririnig mo. Pagtapos nun, nagpalipas lang sila ng 1 oras ni tatay. At nung maayos na ang sitwasyon, isusoli na sana ni tatay yung binhi sa loob ng tela. Pero pagsilip niya sa mga palad niya, naging abo na daw yung binhi. Kaya ang nangyari, yung abo na lang ang inilagay niya sa loob ng tela. Mula din nung gabing yun, hinding-hindi na sila tumanggap pa ng kahit anong pag-imbita mula sa mga karatig bayan. Marahil nagtataka kayo kung bakit naging abo yung binhi ni tatay. Para sa mga hindi nakakaalam, ito yung tinatawag na pinagkaloob. Marami pang tawag dito eh. Sa angka namin, pinagkaloob ang tawag. Isa itong uri ng binhi, perlas, kapirasong kahoy, bato, at kung ano-ano pa na ibibigay sa iyo ng engkanto, duwende, laman lupa, o kung sino man ang nararapat na pag-alaya nito. Kapag nakakita ka ng ganito sa kahoy, lupa, loob ng puno, sa bulaklak, o minsan pa nga nasa lamesa nyo lang, una nyong gagawin, ibabad ito sa isang garapong langis. O di naman kaya sa isang telang itim, ibalot nyo. Kung wala pa kayong kahilingan ay mainam na iwan nyo na muna ito doon. Pero kung meron na, maaari nyo na itong ilabas at saka kayo humiling. Noong unang panahon pa yan ha, pero sa ngayon, malabo na. Maliban na lang siguro kung doon talaga sa mga liblib na lugar, tulad ng mga tinataguan ng mga rebelde sa gubat. Yon doon, posibleng meron pa. Hindi alam ni tatay noon ang tungkol dito. Pero parang nga nangyari noon, ayon sa lola ko, instinct na lang niya yung nagtulak sa kanya para gawin ang bagay na yun. Alam nyo, sadyang napakalawak ng mundong ginagalawan natin at punong-puno ito ng misteryo. Babalikan ko lang, 1966 ito nangyari. Huwag nyo ikumpara sa panahon natin ngayon. Kung noong mga panahon na yon ay maniniwala kayo sa kwento, malamang ngayon hindi na. Pero ako, paniwalang paniwala ako sa kwento ng lola ko. Pero gaya ng palagi kong sinasabi, it's a free country. Paniwalaan nyo ang paniniwala nyo at irespeto nyo ang paniniwala ng ibang tao. Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.